Kaya muli po, magandang araw po sa inyo lahat. Ang vlog po natin ngayon tungkol po sa ating ibinebenta na ETF. Ayan. Muli po, sa ngalan po ng programang Munting Hiling, Cap Edward po. Kaya may mga nagtatanong po kasi sa atin, dahil ang ating hanap buhay po ay tungkol sa mga langis ng sasakyan at mga spare parts ng sasakyan. Kagaya po nitong ETF na to, may nakalagay po dito, ETF W1. Ito po, ETF lamang po, pwedeng sa bago at sa luma. Meron po tayo ditong ETF, ang nakasulat naman po ay CBT. Ngayon, nagtatanong po sila, kung ito pong ETF pwede sa CBT, o kaya itong CBT pwede sa ETF. Ang gumagamit po ng ETF na dalawang klaseng ito, ay yung mga automatic transmission lamang. Ayan, pinaliliwanag po natin. Yung po kasing ibang sasakyan, dual ang kanilang transmission. Pwede po silang manual, pwedeng automatic. Kaya kadalasan po ang ginagamit po doon, ito pong CBT. Yung CBT po kasi, sa dual transmission po kasi kadalasan, ang ginagamit po noon, ayan, CBT at saka manual at saka automatic. Kaya kadalasan pong ginagamit doon ay CBT ang nakalagay na ETF. Ano pong ibig sabihin ng CBT? Ito po yung constant velocity transmission. Dual po ang transmission niya, pwede sa manual, pwede sa automatic. Ito naman pong ETF, ito pong ETF na to, single lang po ang transmission ito. Yung automatic po natin na transmission, na single lang po ang cambio. Ano yung single? Yan, puro lang po, wala po siyang manual. Mayroon po kasing transmission o sasakyan na may manual at saka automatic. Minsan po ang adjustment ng kanilang manual ay nasa manubela at kung minsan naman po ay mismo nasa cambio. Marami po kasi sa atin nagtatanong, kaya pinaliliwanag po namin sa inyo. Ito po ay isang klase lamang po ng langis na brand, Honda brand. Hindi po ibig sabihin na itong Honda ay para sa Honda. Pwede po natin gamitin sa iba't ibang uri ng sasakyan, mapa sa Toyota, Nissan, Mitsubishi, o anumang klase ng sasakyan. Basta po siya ay gumagamit ng ETF lamang. Ganon din po itong CBT, mapa anumang sasakyan, pwede po. Although ang brand po nito ay Honda, pwede rin po tayo sa iba-ibang uri ng sasakyan. Mitsubishi man, o kaya Toyota, Isuzu, o anumang klaseng sasakyan, pwede po siya, basta ang kanilang transmission ay CBT. Ano pong mangyayari pag ginamit natin itong CBT doon sa gumagamit lamang ng ETF? Ang magiging impact po ng ating sasakyan, dalawa. Pwede po ang ating sasakyan, delay ang kanilang takbo, o kung di man, ayaw pong bumatak. Pag nagamitan po natin ng mali. Kaya dapat, pag nagpagapalit po kayo ng ETF o ng CBT sa inyong transmission ng sasakyan, kailangan po tingnan po muna natin. Yan ang ating manual. Ano po ba ang nakalagay sa manual? Yung po ba ay CBT o kaya ETF lamang? Dahil once po tayo nagkamali, yan po mag-uumpisa ang pagkasira ng ating transmission. Yan, sa totoo lamang po, dito sa amin may gawaan, may mga sasakyan po kami nagawa na hindi nila tiyak ang kanilang ginagamit. Kaya ang ginawa po natin, tinignan natin ang kanilang manual at itinama po natin kung ano ang dapat na gagawin. Kaya sa mga hindi pa po, nakakalam. Ayan. Kung kayo po ay may gustong ipaliwanag ng inyong maglingkod tungkol sa inyong sasakyan, mag-comment po kayo sa vlog na ito at tatalakayin po natin ang dapat ninyong gustong talakayin sa vlog po ng programang Munting Hiling. Yan, mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel, Munting Hiling by Cap Edward, at pwede po kayong mag-komento at tatalakayin po natin kung anong gusto nyong malaman tungkol sa inyong sasakyan. Kung anong dahilan pagkasira, ano pong sira, pwede po kayong magkonsulta sa inyong maglingkod. Mag-comment po kayo sa vlog na ito at ipapaliwanag po natin sa abot ng ating makakaya. Yan, marami po tayo dito ng iba't ibang uri ng langis. Siya nga po pala ang ating hanap buhay. Ito pong Edward Auto Supply na matatagpuan sa Barangay San Juan, National Road, Taytay, Rizal. Kaya maraming salamat po. Sana po sa vlog po na ito, magkomento po kayo kung ano po ang topic na gusto nyo talakayin sa programang Munting Hiling. Maraming salamat po sa inyo lahat. Magandang araw po. Ayan, salamat.